Jones ng Department of Labor and Employment o DOLE. Attorney, magandang umaga! Magandang umaga and good morning to your viewers and listeners at salamat po for accommodating the Department of Labor and Employment in your popular program. Maraming salamat din po sa pagkakataon, Attorney Curada. Go ahead, Toots. Oo, kasi kagabi nabanggit na po ni Pangulong Marcos po yung pagkakaroon Dun po sa ng 4-day government, work week sa executive, sa mga tanggapan po sa Ng gobyerno, sa executive. gobyerno. Ngayon po, hingin lang po namin sana, ano yung posisyon ng DOLE kaugnay dito sa Pagdating dun sa mga pribadong kumpanya. Opo, narinig po natin ang President na sinasabi po niya sa ilang ahensya ng gobyerno na hindi frontline ang ang service ay mag-adapt na po ng 4-day work week. Sa DOLE naman po, ng mandato po natin ay sa private sector, matagal na po na meron tayong policy framework para po sa adoption ng alternative work arrangement and flexible work arrangement. And yung 2019, ito po ay na-institutionalize ng telecommuting law. Ito po yung Republic Act 11165. So sinasabi po ng DOLE ngayon na nakaredy na po kami, meron na po tayong mga policy framework at pwede na po agaran agad ngayon, in the coming weeks, basta po nag-usap at may mutual agreement yung ating workers and employers, pwede na po silang makapag-adapt ng alternative work arrangement, flexible work arrangement, or telecommuting. So yung framework po dito sa DOLE ay goes beyond yung 4-day work week po na sa government na pinopropose po for the public sector. Meron po diyang work rotation, meron po diyan yung hybrid or Yung work purely from online. home. So ito po ay covered po ng ating mga existing Pati na yung work from home, policy ano? framework. Pati yung work from home, Attorney Curada? Yes, ma'am. Yung work from home naman po, ito po ay covered ng telecommuting law po natin. Sinasabi po sa batas natin, ang importante may mutual agreement, yung ating employers and workers. At yung mga gawain po na pwede naman po may deliver through a computer technology, pwede po sila mag-work from home 1 day a week, 2 days a week, or purely work from home. Inaalaw po yan under telecommuting law. Ang condition lang po ay dapat po malinaw yung basihan, sino yung pwede mag-telecommuting kasi po alam naman po natin at ito po yung sinasabi din ng ECOP, ng ating mga labor organization na hindi sa lahat ng industriya, hindi sa lahat ng workplaces ay parang fit itong work from home and other alternative workplace. So kailangan po talaga mag-usap-usap yung manggagawa, mag-usap-usap yung employer para also makonsider po yung mga peculiarities ng bawat industriya and bawat sectors. Nabanggit niyo yung pag-uusap, Attorney Curada. Wala bang plano, sa ngayon, yung sitwasyon ngayon, wala bang plano ang DOLE na mag-initiate ng pag-uusap dun sa mga employers para muling mapalakas yung pagpapatupad ng ganitong sistema? Opo, ito pong ang nung 2022 po kinonvene po natin yung Tripartite Council, yung National Industrial Tripartite Council, NTIPC, para pag-usapan yung revised implementing rules ng telecommuting. Kaya po bago lang po yung pag-uusap at tuloy-tuloy naman po yung pag-uusap sa National Tripartite Council natin. At mukhang sa sense po ng department, komportable naman po yung mga labor organization, yung mga workers organization po natin, ang employers, representatives, mga employers natin sa proposal. Sa mga pag-uusap lang po, sinasabi lang nila na sa mga workers, sinasabi lang nila na in all these discussions, dapat daw po makonsider na hindi mababawasan yung sahod at benepisyo ng mga manggagawa. Yung ating mga employers naman po ang sinasabi nila, wag tayo magkaroon ng single formula. Dapat talaga mahalagang ikonsidera yung pagkakaiba ng bawat sektor, bawat industriya,
tsaka yung nature po ng negosyo. At ito naman po ay tuloy-tuloy na pinag-uusapan po natin. Toots, yun. Na- Yung naba- tanong mo kanina. Oo, yung baka mamaya kasi Yun yung mag-implement sila ng for the work week, baka mamaya mababawasan yung mga ano nila, yung mga benepisyo nila, 'di ba? Pero Hindi po ganon ang 4-day work week. Iba-iba pong option ang 4-day work week. mhm. Ang una pong 4-day work week option ay yung i-extend mo yung oras ng trabaho Ayun. beyond 8 hours. Kasi, Para po yung sahod ng mga manggagawa ay full pa rin nila matanggap Oo. basta hindi po sila mag-exceed yung kanilang normal work week, yung Oo. oras ng trabaho sa kabuuang linggo. Mm. The other option ay 8 to 5 pa rin yung trabaho nila ng Monday to Thursday halimbawa, and then yung Friday hybrid naman. So yun po yung at least dalawang options para po ma-implement yung 4-day work week na hindi po apektado yung wage and wage related benefits at hindi rin apektado po yung productivity po ng ating mga nagninegosyo. Ito ba'y nasasakop lamang yung mga tinatawag na mga regular employees, attorney, at hindi makakabilang dito yung mga tinatawag naman na mga contractual? Hindi po, hindi po. Pag nag-apply po nitong 4-day work week, iba po mga alternative work arrangement, flexible work arrangement, or even itong telecommuting, sako po lahat ng worker. Kaya ang ginagamit po ng term ng DOLE ay worker para po ma-emphasize na irregular ka man, casual, probationary, or under sa agency hired ka man or under sa contractor, lahat kayo ay hagip nitong polisiya po na ito on alternative work arrangement, flexible, tsaka telecommuting. Oo. Ang ina-address po kasi nito ay pangmalakihang posibleng maging problema on conserving energy, but at the same time po, i-preserve po natin yung productivity natin kasi kung tuloy-tuloy po na magkaroon na itong mga sitwasyon sa Middle East, ang ayaw po natin years kasi magkakaroon din po sa impact sa ating employment. So yun po yung ating binabantayan. At binabalanse. Correct. Sa ganitong klase po, yung telecommunicating po, attorney, sino dapat yung mag-initiate? Kasi may mga pilyo tayong mga manggagawa dyan. Baka sasabihin Opo. nila, bakit yung applicable sa kanya? O ikaw ba Opo. mismo pwede kang mag-apply dun sa boss mo? Sir, kailangan ko po ng Oo. 4-day work week. Sino Oo. dapat mag-initiate po? Tama po yun. Sa telecommuting law po natin, saka sa revised IRR, both parties can propose. Yung employer, pwede niyang i-propose sa kanya yung mga manggagawa. Yung mga manggagawa naman po, pwede mag-propose sa employer. But at the end of the day, dapat po may mutual agreement. Requirement po yung mutual agreement. Sa discussion po nila leading to the mutual agreement, dito po pumapasok yung pagsiset ng parameters, criteria, kung sino ang pwede mag-telecommuting for example. Kung ang gusto po nilang alternative work arrangement, flexible work arrangement doon sa 1 day, kung 4 days sila ay telecommuting sila, titingnan po nila sino dito ang mga trabaho na pwedeng i-deliver through a computer technology. So, pag nakapili na po sila, ano mga department, ano mga section sa kumpanya ang posibleng ma-deliver through a computer technology. And then, pag nakapili na po sila, yung bahay ba, yung alternative workplace ng mga manggagawa ay merong malakas na internet para magawa yung mga trabaho. Ang susunod naman po nilang pag-usapan, pag malakas na yung internet, ano ang mga security protocols na dapat i-adapt natin para ma-protect yung privacy ng ating mga manggagawa, at the same time, yung privacy also ng mga information na ini-exchange through the internet. So yun po yung mga sample na mga parameters na pwede nilang tingnan when selecting kung ano yung naaayon and appropriate sa kanila na flexible work or kung gusto nilang mag-telecommuting. Tapos sa ibang usapin naman na attorney, no? Kasi may panawagan yung ilang grupo ng mga manggagawa para dun sa pagbibigay ng 100 hanggang 200 piso na emergency cost of living allowance o ECOLA. Ang tanong ko muna, magkano ho ba ang ECOLA sa kasalukuyan? Meron po tayong mga COLA, ito po ay built-in sa mga wage rates.
Pero po sa ngayon po sa wage structure po natin ngayon ng iba-iba nating wage order across different regions, wala na pong provision on cost of living allowance. Ang nakalagay Mm. po doon sa ating mga wage order ay basic wages na lang po ang Mhm. nakalagay. Wala na po tayong cost of living allowance under sa existing nating mga wage orders. Mm. Ito pong mga proposal on COLA ay something po na pag-uusapan uli sa ating mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board at sa Mhm. National Wages and Productivity Commission. Ang DOLE po kasi, itong wage setting mechanism po natin ay tripartite in nature. Mhm. At the national level po, yung commission po natin, umuupo po diyan ang DOLE as chair. Mhm. And then umuupo rin po ang NEDA, DepDev ngayon, tsaka DTI. Tsaka meron pong dalawang workers rep and dalawang employers rep. Mhm. Ganyan din po yung structure sa ating mga region sa RTWPB. So baka po doon sa mga mekanismo po noon, doon po mas magandang pag-usapan yung pag-grant ng mga COLA, considering also po na may mga ibang regions na bago lang po, kakalabas lang po nila ng mga wage orders. Dapat din po i-consider siguro sa mga usapan po na ito na may mga existing na rin po na mga pag-uusap on national minimum wage, pagtaas ng minimum wage na pending po sa both houses of Congress. So ito po Mm. siguro yung i-consider para po sa pag-uusap at pag-discuss nitong mga issues all related po to increasing yung income opportunities ng ating mga workers, and at the same time po dapat po talaga tingnan din yung impact ng ganitong mga action sa ating mga employers, sa negosyo, kasi at the end of the day po gusto po natin balanse kasi lahat ng ito po might impact also yung employment opportunities po ng ating mga manggagawa. Mhm. At saka siguro i-consider din natin yung nangyayari ngayon, attorney, no? So may kakaibang sitwasyon ngayon, yung gera sa Middle East, so yung epekto nito, yung mga pagtataas ng presyo ng langis, mga produkteng petrolyo, epekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin, at gayon din sa makakaapekto sa sahod ng mga manggagawa. Siguro kaya inihihirit din ito ng mga ibang grupo. At siguro Tama po kayo, ma'am. And mm, just to add lang po doon sa binanggit ninyo, i-consider din na yung cost of running the business ay tataas din kasi yung mga correct. input nila ay Mm. mataas. So kailangan po balanse po talaga yung ating discussion kung pag-uusapan po ay itong Correct. COLA or So matters ito related ay to posibleng increasing income opportunities ng ating mga correct. manggagawa. So kung itong mga ganitong klaseng panukala, ito ay maaring pag-usapan dun nga sa tinatawag niyo na tripartite committee, Opo. attorney. Meron po tayong National Wages and Productivity Commission, and sa mga regions naman po pwede itong pag-usapan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, and pwede rin po sa mga Regional Industry Tripartite Councils po ito kasi ito naman po ay may government na nakaupo at yung mga labor organization, workers organization, kasama po yung mga employers organization ay nakaupo po sa mga tripartite bodies po na ito. Alright. Alright. Maraming salamat, Attorney Alvin Curada, sir. Salamat po, ma'am. Salamat po for accommodating the Department of Labor and Employment. Gusto ko lang pong idagdag na Opo. kami po sa DOLE, ina-advocate po namin at pinopromote po yung pag-adapt po ng telecommuting at pag-adapt po ng alternative and flexible work arrangement. Ang nire-remind lang po ni Secretary Benny palagi ay dapat ito ay produkto ng isang maayos na pag-uusap between employers and workers sa iba-iba pong mga workplaces, sa iba-ibang sectors and industries. Marami po salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat. Thank you po. Inyo po narinig si Attorney Alvin Curada, ang Director po ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment o DOLE. Oras para sa mga kapuso natin na gusto ng magkanegosyo. 11:04 na po